Itinuro ni dating Albuera Police Chief Jovie Espinido si Senator Bato de la Rosa na nag-utos daw na linisin ang droga sa Albuera, Leyte na ang ibig sabihin ay ipapatay daw ang mga sangkot na drug suspects. Pinasinungalingan naman niya ni de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Please proceed with whatever you want. Humarap si Police Lieutenant Colonel Jovie Espinido sa pagdinig ng House Squad Committee kanina. Si Espinido ang dating hepe ng Albuera Police sa Leyte na nagpatupad ng mga drug raid at nagpahuli noon sa mag-amang Mayor Rolando at Kerwin Espinosa na sangkot umano sa illegal na droga. Ayon kay Espinido, nang i-appoint siya bilang Albuera Police Chief, tumawag sa kanya si Noy PNP Chief Bato de la Rosa at nagbigay umano sa kanya ng marching order. Ang instruksyon lang na tulungan mo ako, Jovie, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. Dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. That is very obvious for us an officer, Your Honor. So pag sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So, by all means, Your Honor. By all means. Kahit nabuwag ang drug syndicate ni Kerwin Espinosa sa lugar, pinatawan pa rin daw si Espinido ng 1 buwang suspensyon. Inakusahan pa siyang tumatanggap ng pera at naisama rin sa drug list. Sa kabila niyan, inilipat siya at ginawa namang hepe ng Ozames City Police noong 2016. Matatanda ang pinangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinuoy Ozames City Mayor Reynaldo Parohinog na kasama sa drug list. Kalaunan, napatay din si Parohinog sa police operation. I don't want to make any statement that the PNP itself is organized crime groups, but ang Chief PNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat, galing sa kanya lahat ang instruction. Aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Ozames City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato. Tumawag din daw ulit sa kanya si De La Rosa, pati na si Senator Bongo, at nagbilin tungkol kay Nooy Clarin Misamis Occidental Mayor David Navarro na nasa drug list din. Sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Kinumpirma rin ni Espinido ang umano'y quota at reward system noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Hindi lang daw mula sa Small Town Lottery o STL nagmumula ang pondo sa mga reward para sa drug war, kundi pati sa mga pogo. Ang pumapondo din sa reward system na to ay mga pogo, galing sa pogo. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Siya Your mismo Honor. ang nagsabi sa inyo. Yes, Humiling ng executive session si Police Lieutenant Colonel Jovie Espinido para maisiwalat ang mga nalalamang maselang impormasyon tungkol sa drug war, pero ipagpapatuloy ito sa ibang araw. Inamin naman ni Senador De La Rosa na inutusan niya noon si Espinido na linisin ang droga sa kanyang nasasakupan, pero hindi patayin ang mga sangkot dito. Kaya nasayin dyan, tabahuin mo yung droga. Wala mo ko sinabi, nasayin kita dyan para patayin mo lahat ng mga addict dyan, lahat ng mga puser dyan. Si Senator Bongo naman iginiit na pamumulitika lang ang mga aligasyon ni Espinido. Hindi rin daw totoong may kaugnayan ang Pogo at ang Duterte drug war. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.